and teach all nations, says the Lord. I am with you always until the end of the world. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the conclusion of the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. These signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak new languages. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover." So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po, Father. Patiin natin ang mga katabi natin, good morning. And we are now on the last week of Easter, the 7th week of Easter. Pero meron po tayong tatlong mahalagang okasyon na ipinagdiriwang sa linggong ito. Punong-puno po ng pagdiriwang ang araw na ito. Well, first, we are celebrating the solemnity of the ascension of our Lord. Naganap na po mga kapatid, yung ilang beses paulit-ulit sinasabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, kaunting panahon nyo lamang ako makakasama. At ako'y aalis na. At hindi siya nagsinungaling. Kaya nga, kung matatandaan ho ninyo, minsan pa sinabi ni Kristo, hindi dito sa sanlibutan na ito ang aking kaharian. Alam naman ni Kristo yon. Kaya walang yabang, walang paghahari-harian. Dahil sabi ni Kristo, hindi ako dito sa mundong ito. Ito yung narinig na nating kanta maraming beses na, lalo na sa mga nakatatanda. Alam nyo, nakikidaan lang tayo sa mundong ito. Kahapon ang daming bata, kagabi Flores de Mayo, o yung Mayflower offering, araw-araw yan. Pinaalala ko sa mga bata, yung sinasabi ng mga matatanda sa atin, marahil narinig nyo rin. O baka kayo na ang nagsasabi ngayon sa mga bata, alam mo, matanda na ako. Malapit na ako. At totoo yun. Talaga namang isang araw, whether you like it or not, matatapos din tayo sa mundong ito. At dumating na yung sinasabi na yun ni Kristo. Naiiwan na niya ang mundong ito sapagkat ang Ama at siya ay muling magsasama. Kaya maganda ito, hindi po ito dapat katakutan. Hindi ito dapat natin na kakabahan lang. Ito po'y good news. Ano ang magandang pinapaalala ni Kristo? Huwag kang mainggit, huwag kang magdadamdam. Dahil nandito tayo sa mundo, pero hindi naman tayo para sa mundong ito.
Ito ang mahalagang dapat nating alalahanin at paniwalaan ngayon. Inulit sa unang pagbasa ang pag-akyat ni Kristo sa langit. Anong paalala ni Kristo sa atin? Meron pang mas higit na dakila. Meron pang mas masaya, mas maganda, kesa anumang meron ka ngayon sa buhay na ito. Kesa anumang binibigay sa iyo ng mundong ito. Kaya huwag kang magpakasama, magpakasira sa mga bagay na iiwan mo rin dito. Kaya walang dahilan para mag-away-away tayo, mag-agawan tayo sa mga bagay na hindi mo madadala kapag namatay ka na. Meron po akong, ito matagal ko na itong nabasa, I think baka narinig nyo na rin ho, yung 3 huling habilin ni Alexander the Great. The Great Alexander. Ano yung kanyang 3 huling habilin? First, sabi niya, kapag namatay ako, ang magdadala ng aking ataol ay ang mga doktor ko. Lahat ng mga professional at eksperto kong doktor. Bakit? Para ipaalala na wala rin silang nagawa. Pangalawa, pag ako ay namatay at ipinosisyon nyo ang aking katawan, habang ipinoprosisyon, isabog ninyo ang aking mga pera, alahas, kayamanan. Bakit? Para ipaalala na wala akong madadala. At panghuli, ito medyo nakakatakot naman, nakakakaba. Yung panghuling bilin niya, pag ako ay namatay, sa aking ataol, ang gusto ko, nakalabas ang aking 2 kamay. Diyos ko po, kayo kaya makakita nun, no? Pumunta kayo sa isang burol, nakalaylay yung 2 kamay. Ito naman si Alexander, nananakot din. Pero bakit niya yung sinabi? Para ipaalala na ako'y dumating ng walang dala, ako'y aalis ng walang dala. Pag-isipan mong mabuti ang ginagawa mo sa buhay mo ngayon. Kaya nga po mga kapatid, magandang pinapaalala sa atin ng una at ikalawang pagbasa kung paano pinagpatuloy ng mga alagad ang kanilang buhay. Pagkatapos na mawala si Kristo sa kanila, ipinagpatuloy nila ng matapang at matapat ang pagpapahayag ng mabuting balita at ng tungkol sa buhay ni Kristo. Huwag nating kalilimutan that when we were baptized, we also share in the threefold mission of Christ. And what are the threefold mission of Christ? As a priest, prophet, and king. We have the prophetic mission to preach the good news. Pananagutan natin ho yun. Ang magpahayag tayo ng mabuting balita, hindi lang sa salita, kundi sa ating ginagawa. Kaya ano po yung pangalawang okasyon? After the Ascension Sunday, we are also celebrating today the 58th World Communication Sunday. Ano ang pinapaalala ng ating simbahan? Na tayo ay mayroong pananagutan na magpahayag. Hindi lang yung mga nasa media. Oh, by the way, pinapasalamatan natin ang Social Communication Ministry ng ating parokya. Palakpakan po natin ang mga miyembro ng Social Communication Ministry. Ito po yan, kaya meron tayo ngayong mga media equipments din. Ito'y makabagong paraan ng pagpapahayag pa. Ang mabuting balita, mananatili at hindi magbabago. Pero ang mga paraan, pwedeng madagdagan. Kaya may SOCOM, Social Communication. At ano ang sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon? Kahit hindi ka miyembro ng SOCOM, binyagang Kristiyano Katoliko ka, pananagutan mong magpahayag ng mabuting balita. Kaya sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo, go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Ibig sabihin, kahit saan, kahit kailan,
Huwag kang magsisinungaling. Kahit saan, kahit kailan, huwag kang magsisinungaling. Sino ang tapat na Kristiyano? Sino ang mabuting Kristiyano? Yung sumasaksi kay Kristo. Yung nagpapahayag ng mabuting balita, hindi lang sa salita, hindi madadaan ng mga malalalim mong salita at ng matapang mong pagsasalita ang pagiging totoong Kristiyano. Ipakita mo sa gawa, maniniwala ako. Gawin mo, maniniwala ako. At para sa ating ikatlong okasyon, kung meron man pong isang tao na modelo ng pagsaksi ng salitang pag-ibig at sakripisyo, yan ay walang iba kundi ang ating mga nanay. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mga nanay. Happy Mother's Day po sa inyo. O kung kasama nyo naman po yung mga nanay, batiin nyo po yung mga nanay na katabi ninyo ng Happy Mother's Day. Aba, hindi ho sapat ang isang araw para sila ay pasalamatan at kilalanin. Sa araw na ito, mga kapatid, sa abot ng ating makakaya, ipakita natin, suklian natin ang kanilang sinikap na katapatan upang sumaksi sa salitang pag-ibig at sakripisyo. Sa pagkapatuloy na misa natin, huwag nating kalilimutan ang isang mahalagang bilin ng bawat nanay. Anak, magpapakabait ka. Dahil sa langit, bawal ang hindi mabait. Walang lugar sa langit ang taong nabubuhay sa galit, inggit, at kasalanan. Pero may pag-asa. Kaya meron tayong ascension. Pinapaalala ni Kristo na hanggat nabubuhay ang isang tao, ang bawat pagsisikap niyang gumawa ng mabuti at maging mabuti ay hinding-hindi masasayang. Katulad niya, isang araw, ibibigay ng Diyos ang kapalit ng ating pagpapakabait at ito ay ang inihahanda niyang langit. Amen.